Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Ako po, kahit ano pa lang paninira kay BP Sara ba, wala pa rin silang amor mga kabibig. Lalo na itong si Risa Hontiveros. Oo, kasi si Risa Hontiveros, sabi ni Dilima, na ito daw ang pinakamalakas na pangtapat nila kay VP Sara sa 2028. Wala nang iba daw so far si Risa Hontiveros. Kaya daw, sinisiraan si Risa Hontiveros ngayon at si Katungin daw ang instrumento na masira ang pangalan ni Risa Hontiveros. Naku, kasira-sira naman yung pangalan ni Risa Hontiveros. Oy, wala na ba iba kayong powerful na pwedeng pantapat ni VP Sara? Yung iba sabi na si John Vic Rimulya daw ang pantapat ni BBM kay VP Sara. Kaya itong si Boying Rimulya ay parang first order niya sa pag-upo ng ombudsman ay bibisitahin, bubulak-bulakatin niya ang confidential funds ni VP Sara para daw merong magamit for impeachment sa 2026 ni VP Sara. Pero ito kabibi, naglabas ng bagong survey ang Tanggiri. Naku po, ito na kabibi. This is it. May pangalang bang Risa Hontiveros dyan? Tingnan nyo kabibig yan, oh. Kita nyo? Kitams, oh. President. Ang katunggali ni VP Sara ay si Leni Robredo. So mas pinapaboran ng mga kakamping si Leni kumpara kay Risa. Si Leni nakakuha ng 23%. Sara Duterte, 43%. Di ba? Ang taas. Almost 50% ng mga Pilipino gusto si Sara na maging presidente at 2028. Vice President. Parang medyo competition between Bongo and Bam Aquino. Si Bam Aquino parang biglang naging maganda ang kanyang pangalan. 'Di ba? So far kung ako ang kakamping, ang gagawin ko na lang pang ni BP Sara, panglaban ni BP Sara. Si Bam Aquino may posibilidad pa na makakuha ng voto pero hindi makapanalo. Si Bongo 30%. Si Bam Aquino, 20%. So, 10% ang higit ni Bongo. So, alam nyo na. Tapos ngayon, ang chika kabibig, kakasuhan daw ng plunder ni Trillanes si Bongo. Nako, kakasuhan ng plunder si Bongo. Iba talaga, no? Noon, parang hindi masyadong sikat ang pangalang Trillanes. Nung nakaupo si BBM, bigla na lang sumingit si Trillanes. Ngayon, nagpunta ng ICC, kung ano-ano mga sinasabi na niya. Ngayon, parang nakasentro si Trillanes kay Bongo. Kasi plano niya na sampahan ng plunder case dahil daw sa mga construction firm na related, hindi lang related, kundi sa pamilya ni Bongo. Po. Tapos, top 5 in Senate na posibleng bobotohan ng tao, Vico Soto, Isko Moreno, Basti Duterte, Grace Po, Paulo Duterte. Naku, ang magkapatid ng mga Duterte, pasok na pasok sa mga matataas na opisyal. VP Sara, Presidente. Bongo, Vice President, taga Mindanao, Bisaya kaayo. Sa pagkasenado, kung tatakbo si Paulo Duterte, si Basti Duterte, pasok sa top 5. Paano na yan? Sisikip at sasakit naman ang puso ng mga tao, ng mga kakampik, mga unipink. Yung mga pangbato na si Isko, si Vico, pasok din. Pero hindi pa natin sure kasi si Vico, sabi niya, hindi pa daw siya papasok sa politika for higher position. Mag-aaral daw siya after na kanyang termino. Pero we don't know, baka magbago. Diba? Kaya nga sabi ni Tito Soto na mag-submit siya ng resolution na pababaan ang edad ng presidente. Edad na presidente para tumakbo. Si Vico nagsabi na ayaw ko munang tumakbo. Gusto ko munang mag-aral. Paano yan? Si Vico ang number 1, top 5 sa Senado. Diba?
Ito ang mas grabing impact mga kabibing. Ito ha. The majority, 70% of the people of the Philippines is in favor of a snap election. Nako. Paano yan? Favor ang mga tao sa snap election. Yung suggestion ni Senator Alan Peter Cayetano na lahat ay mag-resign tapos magkaroon ng snap election. Ito. Distrust in government has surged to its highest level in 3 years with a decisive majority of Filipinos supporting a snap election to reset the country's political leadership, according to the latest Tangeri survey. The study found that 7 out of 10 respondents support Senator Alan Peter Cayetano's call for snap election, citing growing frustration with the performance of national institution. Tingnan mo. Support for an early vote was the strongest in Visayas and Mindanao, nakakuha ng 75%. Areas that also showed continued loyalty to Vice President Sara Duterte. Distrust in the House of Representatives reached a record of 42%, the highest among government branches, followed by the Senate at 39%. Confidence in the office of the President also waned, with 30% of responding expressing distrust. 30%. Wala ng tiwala sa office of the President. 42% ang walang tiwala sa Kongreso. 39% ang walang tiwala sa Senado. Even the office of the Vice President, which recorded the lowest distrust level at 28%, failed to secure majority trust, with only 45% saying they trust the office. The sharp decline from previous year. So, bumaba na rin ang pag-trust ng mga tao sa Office of the Vice President. Naku po. The survey that said if a snap election were held today, Vice President Sara would be leading presidential contender, garnering 43% of the vote preference. Trailing far behind with 23% former Vice President Leni Robredo, backed primarily by voters in Metro Manila, Calabarzon, and Bicol region. For Vice Presidency Bongo with 30%, Bam Aquino with 20%. The voters of both Go and Aquino mirrored those of Duterte and Robredo, signaling a potential rematch between aligned and opposition blocs. Under the assumptions that no incumbent senators would seek re-election, the projected top 12 senatorial candidates feature a mix of local executive, political, and prominent public figures. Nanguna si Vico Soto, Isko Moreno, Grace Poe, followed by Basti Duterte, Paulo Duterte, and Ben Tulfo. Yun mga kabibig. Grabe no. Ang ito sa Tangeri ito mga kabibig ha. Grabe. Last October 10 to. Ay, ngayon pala October 10. So paano yan? Para yatang kung ngayon ang snap election, nanalo talaga si VP Sara. Yun. Ang masayang snap election kung mangyayari because 75% of the Filipino wanted to have or support snap election ni Senator mungkahi ni Senator Peter Alan Cayetano. So ano ang magiging reaction ng mga netizen nito? Isabi nga ni Dilima na opposition may pangtapat na kay VP Sara. As of now, Senator Risa Hontiveros lang talagang nakikita kung qualified na maging next president sa 2028. Kaya wag natin siyang sayangin. Sabi ni Leila de Lima. Saba plus insertions. Saba plus insertions. Ano ba yan? Kayo talaga, no? Well, ano lang, insertion girls. Risa pa-insert kay... Ano ba yan? Kawawa naman.
Philhead Queen, Tanim Witness, insertion, all of them, Philhead Queen, yung mga komento ng mga tao ba. Go VP Sara, sana may snap election na. Talaga si VP Sara ang gusto ng mga tao. Wow, Leni Robredo ha, kahit na nahimik, ay gusto pa rin botohan ng mga tao. Kakamping versus Duterte. Natural, manalo Duterte. Ay, mga kabibig ko. Paano yan? Risa, hindi ka gusto ng mga tao. Mas gusto pa nila si Leni Robredo kumpara sa'yo. Sana yung sinasabi ni Leni Lima na mas qualified ka na magiging pangtapat ni VP Sara sa next election? Mali pala itong si Leni Lima. Hindi na naman sila maniniwala sa survey. Survey lang yan, binayaran yan. Nandun si Leni Robredo Kung ngayon ang snap election, mananalo si VP Sara. Pero at least, nakakuha ng magandang boto din si Leni Robredo. Ang tanong, gusto ba ni Leni Robredo tumakbong presidente? Kung si Leni Robredo tumakbong presidente for the second time around, pwede siyang mabash. Kasi makikita talaga na hindi pa rin sumusuko si Leni, or pwede nang mabash, or pwede na positive impact, di ba kabibig? Pero kung si Risa tatakbo, parang wala. Kung si Bam Aquino, there's a possibility na talagang gipitan ang laban. Talagang grabe yung competition ba. Malakas din si Bam Aquino actually sa mga kambing. Kasi so far wala pang bad record si Bam Aquino for ngayong administrasyon ha. Yung pag-upo ni Bam, parang mahal siya ng Gen Z, ng mga kabataan. Dahil daw sa free college, walang tuition. Yun ang panglaban ni Bam Aquino. So parang, mas mabuti pa si Bam Aquino kumpara kay Risa Hontiveros, mga kabibig. Ngayon, medyo pumangit na ang aura ni Risa dahil sa mga payanig na mga controversial ni Katunying. Pero ang sinabi naman ni Katunying, hindi naman yung masama. Sinabi lang niya na may insertions si Risa Hontiveros. At hindi lang si Risa Hontiveros. Lahat ng senador may mga insertions. Diba? Ang nakapangit lang doon, Risa Hontiveros denied the story. Mas lalong naging controversial kasi Risa denied it. Tapos mga kakamping, sinusugod si Katunying, binabas si Katunying. Yun, si Katunying naman is, ano pang ginawa ko? Nag-report lang ako, may dokumento ako, na ito ang nakita ko. Hindi man lang si Risa ang sinabihan namin. Marami namang mga politiko, senador ang may insertion. Bakit kayo nasasaktan? Gusto yun talagang sabihin na innocent si Risa Hontiveros. So yun kabibig ang ating Legacy Lebak-Lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Talo talaga sila. Kasi anong anggulo ba? Talo talaga. Walang, kaya gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Ay nako. Bye everyone. See you next time.